Sometimes, life challenges in very unpredictable and hurtful way. It's either you keep on holding on or you let go. Pero bakit nga ba tayo hinahamon ng Panginoon? Bakit nga ba niya binibigay sa atin ang ganitong hamon? Should we hold on? But what is the reason to hold on? Mga panahon na tayo'y masaya at wala pang problema. Ngunit kahit anong saya natin noon, ay bakit kailangan nating hayaan na masira ang ating pamilya? Ma, alis na po ako. Palagi kong naitatanong sa kanya kung kailan kaya muli may ibabalik yung masaya naming pamilya. May pag-asa pa kaya na muli kaming magsama lahat? Hindi ko ipagkakaila na namimiss ko ang dati, noong puno ng tawa at halakak ang bawat sulok ng bahay. Hanggang alaala na nga lang ba yun lahat? O maikakaya ko pang maibalik yung saya sa aming pamilya? Bakit kaya sila? Nakaya nila ang lahat ng pagsubok na ibinigay ng Diyos. Bakit sa amin ang daling bumitaw? But who am I to question His decisions? Lumara, kamusta? Sunday sa'yo. Uy, okay lang. As usual, ikaw na naman isang nagsimba. Oo nga kasi si mama ayaw sumama. Tapos mga kapatid ko, wala naman sa bahay. Don't lose hope kasi babalik din kayo sa masayang pamilya. Thank you. Tara, pasok tayo. Magsimba. Uy, tara. Kain tayo, libre kita. O hindi na, nakakahiya. Sige na, minsan lang naman to eh. Sige na nga. Grabe, ang taas ko pala ng natin mo, no? Parang kailan lang debuting ka pa. Ngayon, nasa seminaryo ka na. Di ba, sabi ko sa'yo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang oras sa paggamit ng ating pangarap. Kailangan mo lang maniwala sa Panginoon. Alam mo, I admire you and your family kasi nakaya niyong lampasan ang pagsubok na ibinigay sa inyo. Zamara! Kuya, bakit ka nandito? Bakit dito ka na lang palagi? Bakit hindi ka ulit maghanap ng trabaho para makatulong ka naman? Ayan, dahil sa kapabayaan mo na wala si nanay. Nasa bahay ka na nga lang, di mo pa masikaso at mabantayan si nanay. Tol, bitaw! Hindi naman ata tama yung ginagawa mo. Nasasaktan na si Z. Bakit hindi ka muna huminahon? Huwag ka makialam dito, manahimik ka. Kuya, pasensya ka na, mauuna na kami sa iyo. Sigurado ka ba? Baka saktan ka niya. Punta ka punta sa lugar na yon. Nagpapaniwala ka sa mga kaibigan mong seminarista. Hindi naman totoo ang Diyos. Bakit mo nasabi yan? Hindi ka naman dati ganyan na. Alam mong totoo ang Diyos. Bakit ka ganyan? Kung gano'n, nasan siya nung kailangan natin siya, ha? Ayan, tingnan mo, nawawala si nanay. Dahil sa pabayaan mo at pagsisimba mo kung saan-saan. Asan si nanay? Nandito na siya kanina. Tol, wala talaga tol. Alas nalibot ka ng buong baryo. Saan ka nagpupunta? Wala ka nang trabaho. Puro pagalang ginagawa mo. Hanap ako ng trabaho sa Edwin. Sama ka ng sama sa mga barkada mong adik. Hindi ako magtataka kung ganun ka na rin. Anong sabi mo nga? Ulitin mo nga. Puro kamalasan na lang ang dala mo sa pamilya natin. Kandeletse-letse ng buhay natin dahil sa iyo. Ikaw ang rason kung bakit umalis si Papa. Di masigmurang tignan yung taong naging rason kung bakit namatay yung bunso niya. Ako na lang lagi yung sinisisi nyo. Hindi ko naman yung ginusto eh. Bakit ako na lang palagi? Pagod na ako nung paulit-ulit nyong sinisisi sa akin. Sa tingin nyo ba, ginusto ko nung nangyari yon? Ha? Bakit nyo ba ako sinasaktan ng ganito? Kung maibabalik ko lang ang oras, sana ako na lang yung namatay kaysa sa kanya. Nung araw na iyon ay bumalik ulit ang alaala. Alaala kung saan nagsimulang masira ang aming pamilya.
Sinundan talaga kita kasi baka may masamang mangyari sa iyo. Pagod na talaga ako, Cesar. Ayoko na. Uminahon ka muna. Tara, sa bahay. Alam kong hindi ka pa kumakain, nagluto si nanay. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba na kahit konting natira para sa pagbabago ng pamilya ko. Pagod na ako sa mga paninisi nila sa akin. I tried to fix my family again, but I guess it will never be fixed. Sa kabila ng pagsubok na aking kinakaharap, ay nakahanap ako ng tahanan. Tahanan na tatanggap at handang tumulong sa akin tumuyo sa pagkadapa. Siguro nga ito ang plano mo sa akin, Panginoon. Alam mo, nung namatay ang asawa ko, hindi ko lubos maisip kung paano ako tatayo ulit. Pero anak, kahit kailan hindi ko sinisi ang kanyang pagkamatay. Alam ko na may magandang plano ang Diyos para sa amin. At alam ko din, kung nasaan man siya, masaya na sa ngayon. O siya, kumain ka na at magpahinga. Alam ko na pagod ka. Sige po, maraming salamat. Napakalaking tulong na po ang pagpapatira niyo dito sa akin. Good morning, ate. Good morning po. Oh, ate, good morning. Good morning din. Ang aga niyo naman. Saan punta niyo? Sa simbahan po ate, magbabible study sa magkakwet. Sama ka po, ate. Si Kuya doon din ang punta eh. Pwede ba? Oo naman ate. Welcome ka po. Mauna na kayo, Cedric. Ako nang bahalang maghihintay sa atin sa inyo. Sige po, Kuya. Alis na po kami. Bye po. Good morning po, Pastor. Good morning. May kasama po pala ako si Zamara, kaibigan ko. Kailangan niya po kasi ng makakausap tungkol sa kanyang problema sa kanyang pamilya. Hello po, Pastor. Good morning. Okay lang po ba? Nakakaabala po ba ako? Hindi naman po. Nais ko po sanang humingi ng advice tungkol sa dati namin masayang pamilya ay ngayon ay nagkawala po ako ng dahil po ako yung sinisisi nila sa pagkawala ng aking kapatid. Paano malutas yung problema mo? Ganito. First, kung bakit yung family natin ay nagkawatak-watak, walang unity, walang pagmamahalan. Ang gusto ko palabasin ay ganito. Okay? Put God as a center of our family and home. So, walang imposible sa Diyos. Gaano man kabigat ang problema mo, may solusyon yan. Okay? Kayang solusyonan ng Panginoon. Binigay nga ng Panginoon ang kanyang sarili para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat. So, masasabi natin, kahit broken family ka, kahit nagkahihiwalay kayo, may perfect time ang Panginoon na magbalik ang inyong relasyon sa bawat isa. So, ang pinakasekreto, gawin mong pinakasentro ang Panginoon sa buhay mo. Siya ang bahala dun. Kasi nga, ang Diyos natin ay buhay ni Diyos. Kaya niya isolve ang lahat ng problema. Yun. Dapat trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Ganun iha. Maraming salamat, Pastor, sa magagandang aral na ibinigay mo sa akin. Gagawin ko po yun. Hindi lang po gagawin, kundi sasambuhay ko yun. Yung magagandang aral na ibinigay mo. Maraming salamat, Pastor. So, you're always welcome. Iha. And at that moment, I finally had the peace and comfort that I deserve. Nahanap ko ang totoong pamilya na inaasam ko. Family by heart and not by blood. Iyon ang ibinigay ng Diyos sa akin. Hindi man naayos ang aking pamilya, nagkaroon naman ako ng bagong pamilya na tatanggap sa akin bilang ako at magmamahal sa akin ng buo. At naging daan ito patungo sa totoong kasiyahan ko, and that is to serve God until the day I die. At iyon ang kwento ng buhay ni Zamara. Salamat sa panonood.